Actually, yung lesson nila na naituro sa amin since nandun kami sa Bayambang, sa kanila ko natutunan. Hindi ko pa nga nakikita yung kila Pastor Brown, kila Pastor Stipona. Pero dun sa church kasi sa Bayambang, maliit pa lang yung gawain that time, pero nagsusupport na ng mission. Okay, yung first thing na nakita ko kagad nung ako ay na-save, yung envelope, kasi nga tinataas si Pastor Toquero yung envelope every time na offering. This is my offering. So doon namin nakuha yun, yung tinataas yung envelope. Tapos, ibibigay niya yung tithe siya. So tinanong ko yung mga member doon, kasi bagong member pa lang ako, kasi save, ano yung tinataas na envelope? So tinuro sa akin yung tithes. Okay? Tapos nagulat ako dahil Sunday morning yon. Sunday afternoon, may tinataas uli na tithe. Ay, may envelope ulit. So, doon na na-introduce din yung meron palang may mission din. Then later on, pagkatapos ng mission, meron pang kaming mga iba pang mga commitment. So, unti-unti, no? Siguro wala pa akong ilang buwan pa lang ako na tag dito kasi save. Ang natutunan kagad is yung magbigay. Okay? Na magbigay. Tapos nung nagkaroon ako ng trabaho, ang salary ko that time, nagturo ako sa isang public school, ay private school, um, Perpetual Help College, Malasiki, Pangasinan. Ang salary ko that time, 3,000 lang. Tapos nagtuturo akong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 6. Tapos first year college, third year high school, saka fourth year high school, 3,000 lang yung sweldo. Okay? Tapos nung nagkaroon sinalins kami ni Pastor na magbigay sa building, binigay ko agad is 2,000. Tapos hindi ko inisip, hindi pala kasya yung 1,000 sa pamasahe ko. Okay? Pero doon ko nakita na ang Panginoon mag-provide. Okay? So nagpo-provide. Okay? At yun yung pinaka-testimony na din at we learn from it. At until now, yun pa rin ang ginagawa namin. Kung ano yung kaya yung faith, yung testimony na hindi namin pwedeng ibaba yung aming commitment, dun din, kay Pastor Toquero din. Every year yan. Yung sinabi ni ma'am, kuminsan parang lahat kami nag-iisip na ng mga stop. Saan pa namin kukunin yung nga, na halos na ibigay na lahat. Pero every year, kailangang magtaas. Pero by faith, tutunan. Amen? Okay, at nakita pa rin namin yung blessing. Until now, nakikita yung mga pagpapala na ginagawa ng Panginoon. So meron lang akong ilang minutes, meron ako may papamigay na what is faith promise offering? At siguro hindi ko matatakil lahat kasi sa konting minutes lang. Pero if you have some question, kasi nasa isipan namin ganito po. Sometimes, we listen to a lot of preaching or yung challenge ba. Pero ang question is, hindi namin nasasagot yung tanong na paano. Kasi limbawa, na-challenge kaya, we want to support mission. Tapos pag uwi nyo, gusto ko mag-support na mission pero hindi nagagawa kasi hindi nasasagot yung paano. Okay, paano magsimula, ano yung mga bagay na gagawin para ma-encourage yung mga members. So in some way, nagkaroon kami na ko lang ito, i-share ko ito na actually share ko ito sa may Iloilo. So gusto ko lang din i-share, no? What is Faith Promise Missions Offering and how Faith Promise Missions Offering works. So ito po, hindi ko po ito personal na idea, kundi nilista ko lang yung mga bagay na nakita namin na we practice dito sa Laloma. So gusto ko lang i-share sa inyo, no? So I pray na maging blessing. Okay? Sige po, so kunin natin yung mga materials. I think nagpa-print tayo ng 600 yan. So pwede at least may uwi kayo. So what is Faith Promise Mission Offering? Sanay kami ng tawag namin sa mission offering namin is Faith Promise Giving. Okay, so sabi dyan sa may 2 Corinthians chapter 8 verse 1, moreover brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. So ang pinaka-goal natin dito is to witness, yung word na wit diyan is to witness the grace of God bestowed in the churches of Macedonia. Parang maliliit na church and yet makikita nyo yung heart ng mga churches na to, na Macedonian churches, na meron silang heart to give. And one of the testimony ng Bama, meron kaming isang pastor, may isang send out na yung isang church na galing dito sa Laloma.
na under sa leadership ni Pastor Ruben Glinoga. He will be here, I think, tomorrow. At siyang magpipreach sa amin sa final namin sa Commitment Sunday. Alam niyo po yung testimony, maliit lang yung church. Yung commitment commitment and below or commitment uh, sleep nila is less than kung hindi ako nagkakamali, more or less 50 lang, no? Pero they are giving nakalimutan ko na yung amount na kanilang binibigay. Siguro tanuin na lang natin si Pastor Glinoga, but isang testimony lang, they are top 13 sa ABC Clearing, sa Asian Baptist Clearing House. Small church. Kung makikita nyo lang, hindi kami pwede kasi magpakita na pinapakita lang namin yon sa mga churches na nakita namin na nandun yung pangalan para ma-encourage lang sila na meron silang, yung ginagawa nila is something na meron but magugulat kayo, maliit yung church doon sa Plaridel, Bulacan, and yet they are top 13. At meron kayong may mga kilala kayong mga church doon ang lalaki. Pero mas mataas pa si ang church ng Ancient Landmark Baptist Church under Pastor Ruben Glinoga sa giving. Okay, nasa top 13. At pag nakita niyo si Pastor Glinoga, very simple. Sabi niya nga, siya yung nagsasabi ng silver and gold I have done. Wala kayong makikita sa mga kamay niya na gaano, even sarilo. Tapos yung kanyang sabi niya, wala siyang sasakyan. Tapos ang biro namin nila, Pastor, na kaya walang sasakyan kasi hindi ka marunong mag-drive. Pero binigyan siya ng Panginoon ng miyembro na may sasakyan na sa lahat ng pupuntahan niya, yung miyembro na yun, palaging siya yung ipagdadrive siya, wala siyang problema sa So wala siyang problema sa driver, wala siyang problema sa sasakyan dahil kung saan siya pupunta, ipagdadrive siya talaga ng member na yun. Okay? So walang sasakyan pero may driver. Amen? Okay, so yung testimony niya. Now, so gusto lang natin makita dito yung how to witness the grace of God sa mga churches na katulad ng Macedonia. So pray lang muna tayo. Maikli lang po ito at kung gusto niyo po, siguro kung meron kayong mga question, yun lang po ang gusto kong gawin kasi at least ma-address lang po yung tanong na paano natin gawin ang faith promise offering. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat sa biyaya at awa po ninyo sa aming kalagitnaan. We are thankful, Panginoon, sa lahat po mga naka-attend at ganoon din po, Panginoon, alam po namin na medyo yung oras na ito, Panginoon, ay marami po, Panginoon, ng inaantok, but we pray, Panginoon, na ito po ay maging pagpapala at makapagkaroon kami, Panginoon, ng question and answer at may address, Panginoon, kung paanong po gawin ang faith promise giving. At dalayan ko po, Panginoon, na kung meron man pong may pastors, Panginoon, o mga churches na naririto na gusto mag-exercise ng faith promise, I pray na maging pagpapala po kami. Samahan niyo po, Panginoon, din ako at may turo ko po ng maayos at maging blessing din po ang maririnig nila, Panginoon, na pagtuturo na ito. In Jesus I pray. Amen. So, una, faith promise missions offering divine. Okay, so gusto kong tingnan natin yung tatlong salita, faith, no? So the basis of faith promise mission offering is faith. Pero hindi ibig sabihin na yung faith, na yung bang, Lord, ipagpipray ko na basahin nyo na lang po, na ipapaliwanag ko lang para ma-shortcut lang. Hindi ito yung sinasabi na faith na para bang, Lord, magbibigay ako, magkukumit ako ng isang bagay na wala pa sa akin, tapos hihintayin ko na lang na makapulot ako sa kalye. Okay, hindi ganun kasi sabi ko nga kapag pinag-pray mo naman, sino sa inyo nag-pray kayo na makapulot kayo ng 1,000? Nag-pray kayo na makapulot kayo ng 1,000. Alam niyo yung kapag nag-pray kayo na makapulot kayo ng 1,000, para nyo na rin sinabi, nagpag-pray kayo ng isang tao na makawala ng 1,000. Siyempre, wala ka namang mapupulot kung walang nakawala. Tama? Kasi di ba ang selfish na, napaka-selfish na yun na prayer na parang sinasabi mo, Lord, may makahulog sana ng wallet o makahulog ng pera tapos mapulot ko. So yung faith dito na tinitingnan natin, isang bagay na inaano namin dito sa faith is, kung ano yung meron sa'yo, doon ka magsisimula sa meron sa'yo. Kasi hindi mo may bibigay ang wala sa'yo. Yung sa sa widow of Sarifat, na remember the widow of Sarifat, anong meron sa kanya? A little, tawag dito yung little sa barrel, okay? Tapos little oil. So kukonti lang yan, 1 meal. 1 meal lang yan, pero anong ginawa niya? Nag-share siya muna. Hindi niya inisip kung ano yung mawawala sa kanya.
Okay? So sa amin, ang tinuturo sa faith promise, by faith, meron kaming, ano yung meron kami ngayon? Doon sa meron kami ngayon, magsisimula kami na magbigay ng something doon. Then later on, hindi mo namamalayan, the more you participate sa faith promise, anong tendency? Pataas ka ng pataas. Na sometimes, hindi mo na namamalayan, sabi nga ni Pastor Nabli kanina, ang unang challenge is to give at least katumbas ng 10% or ng tithes. May mga iba ito yung tithes ang kanilang binibigay sa faith promise, 5% lang. Doon sila nagsimula. Later on, makikita mo, the more na tumataas, nagiging 10%, later on, nagiging 20%, depende yan. Pero personally sa akin, ang naibibigay ko na is more than 60. Kung ikukumpara ko by percentage, ayoko kasing banggitin yung amount. Pero kung by percentage, halos 60 na yung faith promise ko, tapos 25% halos yung sa may giving ko sa may building, plus 10%, almost wala na. Okay? Pero doon kami nagsimula, kung ano yung meron kami. Then kung minsan wala nang maiiwan sa'yo, pero dito yung papasok yung faith na God will provide all your needs. Philippians 4:19, but my God shall supply all your need. Ganito yung sinabi ng no? Halimbawa, yung widow of Sarifat, meron siyang barrel of meal, konti lang yan, doon sa little amount, doon sa kanyang barrel of meal, tapos meron siyang little oil. Then ang binigay niya yan, the following day, anong meron ulit? Meron uling laman. Pero kung i-apply natin Philippians 4:19, ganito po yon. Ang sabi ng Panginoon, if you will supply sa need ng iba, isusupply niya yung need mo. Ako naniniwala yung barrel of meal, ang laman niya, 1 meal for 2 person, tama? Kasi sabi niya, 2 stick na lang, kukonti na lang yon. Pero dahil nag-share siya, the following meal time, hindi na good for 2 yun. Good for how many na? 3. Kasi isusupply ng Panginoon based sa Philippians chapter 4 verse 19. So kaya mong magbigay dahil nagsimula kang mag-sacrifice, kaya mong magbigay ng para sa ibang tao, then magsusupply ang Panginoon. What if 3.5 years? What if, di ba dati naman marami naman siguro nakakita, bakit itong babae na to, mamamatay na sila 1 meal na lang, pero bakit 1 week na buhay pa sila? Amen? Amen? Kaya hindi ba kasi sila nagtataka na buhay pa rin? After a month, yung mga iba na may 1 month supply, ubos na, yung sa kanya, hindi pa. Yung mga iba na may supply for 6 months, ubos na. After 6 months, pero yung babae, kumakain pa rin. Kala ko ba 1 meal? Nakuha niyo? Dahil paano ang ginagawa ng Panginoon? Nire-replenish ng Panginoon. God will replenish. What if one day, may kumatok uli sa kanya, another 3 person? Maring may nagtanong din sa kanya, yung widow, maring may widow na meron ding na hindi na nila alam kung paano sila mabubuhay. Maring kumatok, hindi ko alam. Wala ito sa Bible. I mean, just be realistic. Possibly may nakakita din sa kanila na kumakain pa sila. Then the more you share, anong tendency? God will provide for your need. Nagbigay ka para sa isa, later on, meron ka magiging 3 para makapagbigay ka, at the same time may need ka. Ako naniniwala the following meal time, kung nagbigay din siya dun sa 3, kung merong humingi uli sa kanya na 3, the following meal time, 3 na yun? Good for 3 na. Amen? Nakuha niyo po sa Philippians 4:19? Kung nag-share pa na other 4 na naman, dumating. So next time, good for 10 na. So, yun yung provision ng Panginoon. Para bang ganito sa amin, the more we give sa faith promise, anong tendency? Hindi naman kami nawalan eh. Ang binibigay namin sa faith promise, ang monthly goal is 1,050,000 a month. That is the goal, 1,050,000 every month. Iisipin nyo, Pastor, ang laki niyan para gamitin nyo sa church. Hindi kami nangihinayang because the more we give in faith promise, the more na nagpo-provide ang Panginoon. If we give ito yung certain amount sa faith promise, ang binibigay ng Panginoon sa general fund, mas mataas. Just imagine we increase our faith promise, we give more in faith promise, later on, we were able to buy yung property sa kabila. By faith. Ako naniniwala, hindi namin nabili yun kung hindi kami nagpatuloy sa faith promise. Kaya at mamaya, I think bukas, magpipreach si Pastor Delenia. Isa siya doon sa magpipreach na gusto kong marinig ninyo because natuto lang siya 3 years ago. Nagsimula siya magbigay, then nagkaroon ng blessing na
kumilos ang Panginoon sa kanya. Then, promise. Bilisan ko na lang pala, no? Promise. It is not a pledge kasi ang pledge is a formal bidding between you and a person or organization. Pag pledge, ibig sabihin, merong right yung tao na i-require sa'yo. Kapag plinedge mo yan, pinangako mo yan, ibig sabihin, pwede kang singilin. Pero ito ay promise. And it is a promise not to your pastor, but a promise to God. So ang promise mo sa Diyos, kung hindi mo na ibigay yung promise mo, wala kang problema sa akin. May problema ka sa Diyos. Okay? Ang pinakagawain lang ng pastor is to remind. Okay? As a pastor, I need to remind if we cannot reach yung aming pinaka-commitment, ang gagawin lang namin is i-remind. Pero hanggang doon lang ako. Pero hindi ko kayo kakatukin. Nasasabihin ko, sis, hindi mo na ibigay yung faith promise mo. Because that is a promise to the Lord. Okay? At the same time, that is also a commitment you made before God. A commitment is a promise or firm decision that you will made before God. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5, when thou bowest a vow unto God, deeper not to pay, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Better is he that thou should not bow than thou shouldest bow and not pay. Okay? So faith promise, kaya ang tinawag na promise yan, hindi yan pledge, hindi ka namin sisingilin at hindi ka namin ipupurse. Meron ngayon mga nagtuturo, iba't ibang klase ng offering eh. To the point na yung mga miyembro, naging miyembro lang, nagkaroon na ng utang. Okay? Na sinisingil. Ang faith promise, hindi po namin sinisingil yan ano. It is a promise between you and the Lord. Okay? Then ang pangatlo is the mission offering. Pag sinabing mission offering, it must be intended for mission alone. Ibig sabihin, pag sinabi mong mission, huwag mong gagamitin sa kotse. Okay? Magkano yan? Kapag inipon natin within a year, 12 million. Pastor, ilang kotse na yun? Dami nun. Okay? But that is not intended for anything. Intended yan for missions. Ito ang naituro sa amin. No? Tinuro sa amin ito. Kung ano yung naririnig ni Pastor Tocaro, yun din ang tinuro sa amin na sa aming mga churches kasi po sinimulang gawain ni Pastor Angeles doon sa Alcala, tinecover ko po yun after 5 years, Pastor, 5 years, or 7 years po, 7 years na inano ni Pastor Angeles yun, then ako po yung sumunod. Nung andun ako sa Alcala, yun din po ang namin, takot naming galawin, namin, takot naming galawin ang mission money. Hindi namin pwedeng galawin ang mission money para ilagay sa bubong ng church. Hindi namin pwedeng galawin yung mission money para magpagawa ng bakod. Hindi namin pwedeng galawin yung mission money in any intention na patungkol sa church because that is a mission money. Amen? By the way, pagka meron din tayong mga pastors, pagka nagkaroon po tayo ng special offering para sa missionary na nag-preach, kung ano yung binigay na special offering, ibigay nyo doon sa missionary. Hindi yung, ang nangyari, nag-special offering, tapos meron ng naka-reading sobre na, tapos ang laki ng offering, ang binigay yung nandun sa sobre. Hindi po ganun sa amin. Ang pinaka-practice sa amin, kung ano po yung naging offering, nira-round off pa namin yun. Halimbawa, kung ang naging offering is 7,001 pesos, magiging 8,000 yun. Dati nang ginagawa namin kapag halimbawa, nagbigay kami tapos tinansya namin yung maibibigay, kung malaki man o maliit. Pagka kulang yung naging offering, hindi namin sisingilin yung missionary, pakibalik, kulang yung offering, hindi na namin sinasabi yun. Pero kapag sumobra yung offering, halimbawa may binigay kami doon sa missionary, tapos sumobra, ang ginagawa pa namin doon, ipapakontak pa yan para ibigay yung sobra. Pero ang ginagawa na namin ngayon, hindi na namin binibigay dito, kundi hihintayin kong i-count kasi ira-round off. Okay? Pero hindi dapat ginagalaw yun ng pastor. Dapat yan ay patungo sa may missionary. So wag niyong gagalawin. Sabi sa amin ganito, pwede namin galawin ng general fund para pandagdag kapag kinulang ang mission. Pwede namin galawin ng building fund para pandagdag kapag kinulang ang mission. Pero kapag kinulang ang general fund, hindi namin pwedeng galawin ng mission. Ganon po yung pinaka-rule.
Ganon namin tinitreasure yung sacredness ng mission money. Because that is a sacrifice na sinabi namin intended for mission, so we will not use it for any other intention. Okay, kapag naging dishonest tayo, may nabalitaan kami. May ginawa siyang parang gumawa sila ng isang project sa church na galing sa mission money. Dumaan yung bagyo, sira. No? Kasi intended for mission. Hindi siya, no? So, faith promise mission offering, intended lang po yan sa mission offering. Then, how faith promise works? So, ano ko lang po, as a pastor of the church, we ought to see the importance of faith promise offering. Okay, so, kung gusto natin tayong, kung paano natin ito gagawin, unang-una, you need to convince yourself as a pastor that faith promise offering is a necessity sa church. Okay, sino sa inyo gusto nyo mag-grow yung church? By faith. Then you need to convince yourself. Faith promise offering is a necessity. So in order to fulfill the Great Commission, we ought to do both. Ano yung both dyan? Ang sabi dyan, di ba? You shall be witnesses unto him both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. So you are both winning yung Jerusalem mo, at the same time supporting locals and foreign. By the way, ang world mission hindi lang foreign. Kasi kuminsan nagsiselos na yung mga local. Both local and foreign. Pero sa local ganito. Ang rule namin sa local, dapat matrain ninyo yung inyong tao na magbigay as soon as possible. Dahil sa Bama, meron po kaming 3 to 5 years cut-off. Sa Bama, yung mga send-out namin, sinusuportahan namin ng 3 to 5 years. Kumbaga full support, pero 3 to 5 years, if it is possible, matuto yung mga tao na magbigay para later on, unti-unti nilang kukunin yung support ng pastor. Once na nasusuportahan na nilang pastor nila, later on, magiging yung self-supporting. At once na naging self-supporting na yan, later on, they could also support others. Pero kapag 11 years ka na, 15 years ka na na mission, alanganin yun. Mas maganda na within 3 to 5 years, you need to train your people to give. At ang pinakamahalaga doon, paano mo matitrain, ikaw mismo na pastor, pinapakita mo yung tithes. Pinapakita mo yung faith promise. I learned something na may mga ibang na nagtuturo na ang pastor hindi nagta-tithes. Kasi daw yung tithes mapupunta rin naman daw sa pastor. Paano mo may tuturo yun kung hindi mo ginagawa? Kaya nga sa amin, tinuro sa amin tinataas yung offering. The first pastor, yung first na magbibigay ng offering is the pastor. Okay? So it is one way na i-bless ng Panginoon ng church. So mahalaga ito na para sa amin, sabi nga yung 1 Kings chapter 17 verse 16, yung barrel of meal wasted not, neither the cruse of oil fail. Hindi po yan nagkakamali. Hindi talaga tayo mauubusan. Brad, meron bang dito, PowerPoint? Hindi tayo maubusan kung tayo ay tawag dito magbibigay. Sabi nga narinig ko isang businessman sa Johnson, the more you give, the more you can give. Amen? Okay, the more you give, the more you can give. Kasi the more you give, the more na i-bless ka ng Panginoon, the more na mas marami kang may bibigay. So the more na nire-raise mo yung giving mo, the more na blessing, bigay ko ulit. Hindi natin experience yung blessing because we are not giving. Okay? Di ba pag nagwi-withhold tayo, walang blessing. If the church, sabi ito, if the church learns to give sacrificially for others, listen, pag tayo mga pastor, nagpipreach tayo para sa need ng iba. Tingnan niyo po ito, no? Sino sa inyo nasubukan nyo nag-preach para sa inyong sarili? Yung self-service na sermon. Ito dapat ang gawin ninyo sa pastor ninyo. Ang hirap nun, Hindi mo ma-preach yun, ang hirap i-preach. Na kung minsan gusto mo na, pero hindi mo pwede i-preach. Pero ganito, mas madali. I-preach mo yung need ng iba. I-preach mo yung need ng missionary. I-preach mo yung need ng mga nagsisimula. Then later on, if they learn to sacrifice, to give to other people through mission, it will be easy for them to support you for your need. Kasi kung magagawa nila yung sa iba, na hindi nila kaano-ano, hindi naman nagpipreach sa kanila yung mga missionary madalas.
Yung pastor nila nagpe-preach, later on, madali na lang na tignan nila yung need. Okay? Tama po yung sinabi ni Ma'am Digna. Kung minsan, iniisip namin ang mga ano, yung mga, tawag dito, yung sa hospital, pero yung sa hospital bill, pero kapag ka nagbigay ka sa ano, alam na mga membro eh. One time, pina-check up nila ako sa kidney dahil meron akong kidney stone. Pina-check up, tapos pagkatapos ng check up, kinabukasan, confine, ginawa yung procedure. So iniisip ko yung ano, yung pambayad, nagdala ko ng certain amount na pambayad ko, then tinanong ko kung magkano yung bill, bayad na, amen? Ang maganda pa doon, may sukli pa, amen? Amen? Yung hindi ka na nagbayad, meron ka pang sukli, no? Huwag mo naman ipag-pray na palagi ka magkasakit, no? Baka maubos na yung kidney mo. Baka na, mabugbog ng gusto yung kidney. Hindi ko naman pinagpipray na ano yung kidney. Okay? So, pangalawa, pastor needs to preach to the church, no? You need to preach in the church about faith promise. Hindi alam ng church natin, by the way, mahihirapan ng church, sa mga miyembro sa church, na magbigay sa mission if you will not teach them how to give for faith promise. It means ganito, ikaw mismo yung magpipreach. Meron akong may nakausap akong isang pastor, sabi niya, sinabi ko sa kanila ito, no? Yung guest speaker natin sa World Mission Conference, hindi siya ang pinaka-key para ma-challenge ang tao. Ang mga miyembro nyo, hindi siya ang pinaka-key. Ang pinaka-key, ikaw mismo na pastor. Dapat i-preach mo yan bago pa lang yung World Mission. Ibig sabihin, nagpi-preach ka na. Parang ganito, ang World Mission Summit, pumatak ng first week ng March, mula pa ng January, nagpi-preach na ako, paunti-unti. Okay? Ang mga guest speaker, nagko-confirm na lang yan ng leading. Kasi they need to learn, they need to hear the leading of God for the church from their pastor, not from the guest speaker. Nakukuha niyo po? Ang guest speaker, confirming agent na lang siya. Na para bang pagkatapos mong na-preach, narinig nila sa guest speaker, yung sinabi ni pastor, alam yun, matutuwa yung mga miyembro na, yun yung sinabi ni pastor o yung preach si pastor. Hindi naman nag-usap yung guest speaker sa yung pastor, pero the same yung message. But you need to preach, you need to teach, you need to educate your people. Number 3, you need to invite missionaries to present their works and preach to your church. Okay? Isang blessing dito, kapag may mga missionaries, okay, invite nyo sila na mag-preach. Invite nyo sila na ipakita. And by the way, ito lang po sa request namin sa mga missionaries. Pag nagpakita po kayo, maganda yung yung dalhin nyo kami doon sa mission field sa pamagitan ng mga pinapakita ninyong picture. Ibig sabihin, huwag nyo kaming papakitaan lang ng internet. Once na meron kayong opportunity na pumunta doon sa field na ipakita nyo yung ginagawa nyo doon, then may-encourage kami. Another thing, mag-spend kayo talaga ng time na gumawa talaga kayo ng mga preaching na hindi lang yung, huwag kang gagawa ng 10 preaching tapos yun lang yung ipipreach mo sa lahat ng church. Dapat ina-update mo yun. Ipag-pray mo, Lord, ano yung need ng church? And honestly speaking, pag inimbitahan kami na mag-preach, alam ng mga iba to sa mga ibang churches, pag tinanong nyo ako ng outline ko, hindi ko maibibigay agad-agad kasi sometimes nandun na ako sa church, wala pa akong outline. Sometimes alam nyo po kung kailan ka magkakaroon ng outline? If you meet the people. If you talk with the pastors. Kapag nalaman nyo yung need nila, saka mo malaman kung ano yung ipipreach mo. Nakuha nyo po? Kaya kailangan nyo silang interviewin. Okay? Then, conduct an annual mission conference. Mag-conduct tayo ng mga missions conference. Meron din akong isang dito na, ito pala, kapag nag-invite kayo, hindi ko alam kung nandito yun Ayan, mamaya sa number 10. So, number 4 is conduct annual World Missions Conference. Hindi kailangan ng maraming speaker. By the way, huwag niyo pong isipin na kapag World Missions Conference, dapat marami kayong speaker. Okay? May mga iba sa atin kasi ang akala nila magastos ang World Mission. Tingnan niyo po ito, no? Diba, tansyahin niyo po ito. Pwede kayong magkaroon ng World Missions Conference o kaya emphasis. Not necessary na marami kayong imbitahan. Yung church niyo muna. Magsimula muna kayo sa isang church. O yung sa church niyo muna. Gawin niyo po ito. Ginawa namin to before.
1 month ang world mission namin. Every month, meron kami isang missionary, ay every Sunday, meron kami isang missionary na magpipreach. Magcha-challenge. Another missionary na naman. So, magkano yung gastos mo doon? Isa lang ang pinapakain mo. Every week, tama? Isa lang bibigyan mo ng love gift every week. Okay? Tapos ang ginagawa pa namin, maghahati-hati kami. Okay? Para hindi ganun kabigat. Not necessary na marami agad. Okay? At kung minsan, huwag niyong imbitahan kaagad, no? Huwag niyo imbitahan kung ang pastor magre-require sa'yo ng, sige, kung ako magpipreach, okay na yung 100,000. Imbitahan mo na lang yung low key. No? Yung willing na mag-preach kahit na walang love gift. Okay? Tapos sa mga missionaries, puntahan niyo po yung ako in-encourage ko kay mga missionaries. Pasalamatan niyo ang Panginoon kapag may mga malalaki kayong churches na nagsusuporta, nag-iimbita sa inyo. Pero kung nandun na rin kayo sa isang place, humanap kayo ng maliit na church. Puntahan niyo yung maliit na church, encourage them. Encourage them. Kasi i-break natin yung kaisipan na ganito. Sabihin ko sa inyo to, na maraming churches, especially malilit na churches, ang word nila, pupuntahan ba tayo, ay maliit lang yung church natin. I-break natin yung culture na yun. Na kapag maliit sila, sasabihin nila, Pastor, hindi ka namin ma-entertain kasi wala kaming pang love gift sa'yo. Sabihin mo sa kanila, Pastor, kahit na walang love gift, mag-preach lang ako. We'll just encourage your people. Tapos mas maganda, may dala ka pang kahit na simpleng regalo lang doon sa pastor o kaya magpagawa ka ng mug na nandun yung mukha mo, yung prayer card mo. Diba? Ang ganda na idea kagad. Hindi ka na nila makalimutan. Tuwing magkakape sila, uy, yung support pala ni ano. Diba? Kasi, yun lang, wag tayo lang yung kumukuha, pero mas maganda yung meron tayong binibigay. So, kapag nagsawa na sila sa mug, lagyan mo ng plato, di ba? Mukha mo pa rin. Kikita ka pa rin nila, no? Okay? So, something lang na pwede mong ibigay sa kanila sa Okay? Next. So, make a commitment to give to mission. Ito yung commitment. Gumawa kayo ng commitment at ganito ang gawin natin. Kung gusto nyo, kasi may mga iba na para bang meron silang mission pero ang gagawin nila, ibibigyan lang nila yung missionary kapag dumating yung missionary. Pag hindi dumating yung missionary, wala siyang ibibigay na Ang faith promise ganito po. Meron kaming weekly commitment or monthly commitment. At yun ay commitment na dapat ibigay namin at i-raise namin every month. Every week. So halimbawa, sinabi niya magbibigay siya ng 100 pesos a week, then every week magpipray siya na meron siyang 100 pesos na ibibigay sa faith promise. Ngayon, pag nakagawa kayo ng commitment at tinanong ninyo kung magkano yung commitment, yan yung nilalagay namin. Magkano yung goal namin? Yung goal namin nakadepende sa commitment. Yung 1M na yan is 1,050,000. Kung magkano yung naging commitment, yun yung gagawin namin ay pagpipray namin every month. Alam yung ginawa namin, Brad, pakita mo nga lang, Brad, yung commitment ng yung March to December. Ginagawa namin, pinapakita namin na kung nare-raise namin o hindi. Okay? Kasi kung hindi nyo sila tuturuan na magbigay ng commitment, hindi sila magpipray. Maganda yung weekly. The best is weekly. Weekly or monthly kasi magpipray sila weekly and monthly. Okay? Tapos kapag later on, kapag nakagawa kayo ng ganun, then based doon sa nanim, halimbawa, ang naging commitment nyo based doon sa inyong commitment, 7,000, sabihin na natin 5,000. Simulang commit nyo yung 5,000. Ilan ang pwedeng suportahan ng 5,000? Kayo ang mag-determine nun. Ilang missionaries? Kung tagti 10 pesos yan, ang dami yan. 500 missionaries kagad. Lahat ng missionary na suportahan nyo kapag 10 pesos each. Nakukuha? Ngayon, kung gusto nyong tagwa 100, then meron kayo masusuporta na 50 na missionaries. Pero dapat commitment yan, na dapat, Brad, ayan. So, yung goal namin ni 1,050,000, pinapakita namin yan na ito yung nare-reach.
Yung March hanggang November nag-exceed. Yung December hindi namin nilagay dyan. January, February kasi hindi pa namin na-fulfill. So kailangan mong i-ano sa mga miyembro na we need to fulfill yung commitment. Walang blessing kapag hindi pinulfill. Amen? Okay? So, i-count ninyo yung total commitment. Ipag-pray ninyo yung total commitment, then encourage your people to increase every year. Okay na yun, Brad? Then pray for the commitment made by the church for faith promise mission giving. Then second, have a faith promise bulletin board. Ito po yung faith promise bulletin board namin. Dati kasi merong ano yan kasi nagpapalit lang kami every year kapag may nare-reach kami na bago na ano. But maganda yan na merong reminder. Pero ang ginagawa namin, merong kaming tinatawag na, Brad, pakita nga lang nung ano yung faith promise commitment na may yung may ah, thermometer. Okay, may thermometer. Doon sa thermometer, merong ano yan pag hindi namin naabot, hindi sasabog yung thermometer. Pero pag naabot namin, sabog. Ang goal dapat pasabugin, no? So in December ito, hindi namin naabot meron pa kaming konting Pero Brad, meron tayong nung November, tingnan mo nga lang yung November yung makikita lang na So every yan, pinapakita namin. Halimbawa, first week, makikita nyo yung thermometer, umangat na. Second week, makikita yung thermometer, nasa gitna na. Third week, makikita yung thermometer, nasa 3/4 na. Fourth week, dapat hit. Nakuha nyo po yon? Ito nakakatuwa, may mga members sa church, gusto lang nilang mapulpil yan, na kung minsan tapos na silang magbigay dahil hindi na fulfill, magbibigay pa. Just to fulfill. Gusto lang nilang maabot palagi yung commitment. Visual. Mahalaga sa kanila na may nakikita sila. Announce it in every opening time. Sinasabi namin yan every opening time. Then ask the missionaries to send missionary letters. Okay? Mga missionaries po, very important po ito. Nasaan si Pastor Sila? Nasaan dito si Pastor Sila? Radser, nandito po ba? Si Pastor Sila is last year na-encourage siya na mag-support ng missions. At alam niyo isang bagay na testimony kung gaano kahalaga yung missionary letter nyo? Magmula nang nag-post sila ng missionary letter, the more na-encourage yung mga miyembro na mag-support. Sa mga missionary po, make sure magpadala kayo ng letter. Hindi nyo lang alam kung gaano kasaya yung mga church pag nakikita nila na meron silang sinusuportahan ng mga missionary. Kaya pag walang letter, sabi tuloy ng iba, no letter, no support. Diba? No ID, no entry. Kaya tuloy maganda ilagay talaga letter, no support, no? No report, no support pala, no? No report, no support. So, para may encourage naman. Okay? Para may encourage. Pakita nyo na may mga bunga. Okay? Ask some members to testify. Ito po yung gagawin natin na Kaya si Ma'am Ding na kanina nag-testify, mamaya may maririnig din kayo mga magte-testify. Then invite pastors. Listen, ito yung pinaka-problema natin kuminsan. Number 10. Basahin nyo na lang po yung iba, hindi ko na po matatopic lahat. Pag nag-invite po kayo ng pastor, make sure na yung pastor na i-invite ninyo is pro-mission. Pro-mission kasi world mission ang ipinopromote. Tapos, bigla na lang may nag-preach. Bakit pa tayo magsusupport sa foreign? Ang dami pang gagawin dito sa local. O, patay na. Okay? O kaya nag-ano kayo nang hindi nagsusupport sa mission? Kahit anong yan, pag hindi yan nagsusupport sa mission, ang tendency, it will create sa inyo, yung doubt sa inyo, mahahatak kayo. Ito yung ito yung mga eksena na nangyayari sa madalas, no? May nag-preach na pastor, pro-mission, ang laki ng heart sa mission, grabe yung talagang preaching. Pagdating ng sumunod, lahat ng sinabi ng naunang pastor, kinontra lahat. Okay? Pagkatapos ng wala na. Tandaan nyo, mas madaling maka-influence ang negative kaysa positive. Mas madaling humatak pababa kaysa sa pataas. Okay?
Yung isa nag-preach patungkol sa sacrifice. Yung isa nag-preach, unahin nyo yung pastor nyo, dapat bilhan nyo ng... Oh, alam nyo, ang tendency, sira yung ano bang purpose mo? You are inviting to promote mission, make sure na yung i-invite mo is promoting mission. Hindi nagdi-demote ng mission. So maghanap ka ng church na meron talagang mission minded. Mag-ask kayo. Okay? At huwag kayong matakot na mag-ask sa mga Sa amin lang ang pinakaano lang namin, sabi ko nga kami personally, yung kami magkakaibigan na willing kami na pumunta, wag lang Sunday. Kasi of course ang priority namin is yung church na in-entrusted sa amin. Okay? So pwede kami makatulong, pwede kami magkaroon ng at pwedeng yan, tawag dito yung pwede tayo makapag-encourage. Okay? So pakibasa na lang po, hindi ko na matapos lahat. Tapos another thing, siguro yan ako lang ito, meron pa akong ibang mga teaching about sa may finances, pero marami sa ating mga miyembro, hindi binibless kasi huwag kayong magtuturo ng faith promise na hindi pa sila natututong mag-tithes. Kasi pag wala yung tithes, walang blessing. Okay? Pag dishonest yung tithes, walang blessing. Now, mag-ingat po kayo baka marami kayong tinuturong klase ng offering sa church. Tingnan niyo po ito. Magturo kayo ng maraming klase ng offering. Let's say, meron kayong 10 offering sa church. Iba-iba. Iba yung offering para sa church operation, iba yung offering para sa church vehicle, iba yung offering para sa pastor's vehicle, iba yung offering para sa... Ang dami bang Okay? First fruit, second fruit, third fruit, fourth fruit, no? Ganon. Ang dami yung nilagay. Now, point ko lang ito. Point ko lang po ito May mga ibang member, akala nyo nagta-tithes sila. Sa sobrang hirap ng buhay nila, yung tithes nila, hinati-hati nila sa lahat ng inimbento mong offering. At dahil inimbento na yan, at nahati-hati na yan, sabihin ko sa inyo, walang blessing na Malakay 3 verse 10 to 12. Kasi Malakay chapter 3 verse 10 to 12, God will open the windows of heaven, God will rebuke the devourer, God will make sure na yung fruit will not be wasted, and nation will call you blessed. Bakit wala yung Malakay chapter 3 verse 10 to 12? Ang dami mong ginawang offering, hindi sila nakakapagbigay honestly ng tithes. Walang blessing. Pero kapag nag-tithes yan, honest yung tithes, makikita mo yung blessing, madaling mag-challenge ng mission. Nakuha niyo po? So ituro mo maigi yung tithes para makita nila yung blessing of tithing. Tapos ituro mo yung faith promise, madali yan. Another problem. Ilan lang to sa mga problem? Utang. Maraming miyembro, maraming utang. Maraming pastor, maraming... Parang lakas yata. Parang nakaka-relate. Listen. Pag may utang, tingnan nyo to pakinggan nyo lang, no? Pag may utang ang isang tao, tingnan nyo lang. Pag may utang ka, if you have yung meron kang credit na for example, meron siyang 25,000 a month, pero ang utang niya 15,000 a month. Ilan ang naiiwan sa kanya? 10. Tanungin kita, ilan ang ita-tithes ng tao na yun? Ibibase niya yung tithes niya dun sa 10, hindi sa 25. Ang dapat na tithes niya is based dun sa 25. 2,500. Dahil ang tithes niya, yung naiwan na 10,000 at tithes na lang is 1,000, walang blessing doon dahil hindi yung tithes. Nakuha niyo po ibig sabihin? Dahil hindi yung tithes, anong tendency? Walang blessing. Now, turuan mo yung miyembro na makabayad ng utang. Teach them how to live with contented life. Teach them to live a simple life. Teach them to live na wala tayong dapat, huwag kayong uutang.
Kasi once na umutang kayo, ang tendency mababaon kayo na mababaon sa utang, hindi kayo magta-tithes ng maayos, walang blessing. Nakuha niyo po? Kaya kung tayo pastor may utang, bayaran mo na kasi ang hirap magturo ng wag umutang kung tayo mismo merong utang. Tapos ang utang pa natin dun sa miyembro. Amen? Pero once na, kidding aside, pero once na natutunan mo sila na maturuan sa, ano, pag nawalan sila ng utang, di ba ang sarap mag-tithes? Pag wala silang utang, ang sarap mag-tithes. Pag wala silang utang, di ba madaling mag-sacrifice sa mission? Kasi ang laki pa rin ang maiwan sa kanila eh. Magkano maiwan sa kanila? 25,000, magta-tithe sila ng 2,500, meron pa silang 22,500. Pwede pa sila magbigay ng another 1,000 to 2,000, meron pa rin silang 20,000. Ibigay man nila yung 5,000 sa meron pa rin silang naiwan na 20,000. Hindi ganun kahirap kapag naturuan sila na magkaroon ng proper finances. Tingnan niyo po ito, no? Pag umutang kayo ng motor, 80,000 yung motor ninyo. Ang interest is 26% per year. Within 3 years, pag binayaran mo yan, that is 78%. Ibig sabihin, within 3 years, nagbayad ka ng 80,000 plus the interest na 62,400. So sa tingin nyo, binibless ng Panginoon yung tao na yon? Ang nabibless yung pinag-utangan. Amen? Within 1.5 years, meron ka sanang motor. Within 3 years, meron kang savings na 62,400. Pag natutunan mo yung miyembro mo na ipag-pray mo na magbigay ka ng tithes, bayaran mo yung utang mo, at turuan mo silang mag-save. Pag may savings. Honestly, sino dito may savings? Kung wala tayong savings, at hindi natin natuturuan ng miyembro mag-save, ang hirap magbigay kasi wala kang savings. Amen? Kailan nyo dapat magturo tayo sa mga miyembro natin how to bless them financially. Okay? Kaya nakakalungkot ngayon, may mga naririnig ako na mga na testimony na ang sasabihin ganito pa eh. Oy, para mabayaran mo yung certain kind of offering, meron silang offering na kung ano ng offering. Para mabayaran mo yun at mag-loan ka. Para mabayaran mo yung mo sa church. Tinuruan mo pang mangutang yung miyembro mo, mabaon sa utang yan, ang sisisihin niya ikaw. Nakuha niyo po? Di ba nakakalungkot sasabihin ng pastor, mangutang kayo, mag-loan kayo para maibigay niyo yung alam niyo na yon, yung mga fruit. Di ba? Pero hindi dapat, wag niyong turuan yung miyembro na mangutang. Turuan niyo sila na magbayad ng utang. Amen? Hindi, sa totoo lang. Ganito po, no? Parang ganito po. Di ba pag nagpe-preach tayo mga pastor tapos ang pinag-uusapan natin pera, yung mga miyembro agad-agad negative? Pastor, sumasalakay ka na naman eh. Modus na naman yan eh. Pero ito, pag tinuruan mo sila paanong sila i-bless financially, tinuruan mo sila ng principle ng tithing, tinuruan mo sila ng principle ng patungkol sa faith promise, tapos tinuruan mo sila na matuto sila mag-handle ng finances. Sabihin ko sa inyo, yung mga miyembro, ang sarap ng yung attitude nila. Tingnan niyo po ito, no? Kanina, akala ng counting, maliit lang yung nilagay nila sa counting kasi by the way, mag-ano po kayo ng QR code kasi akala nila 400 lang yung pakakainin. Ang number natin kanina, halos 600 yata. So pati yung dinner natin napakain na. Kasi hindi kayo nag-QR code. Okay? So kulang na yung dinner.
Pero ito yung nakakatuwa, hindi ko alam na kulang yung dinner. Kanina nakita ko yung mga nandun na mga miyembro, nagbibigayan sila ng ano, akala ko may nagbibigay ng tagwa 1,000 dun eh. Yung pala, nagko-contribute na sila para may pang-dinner tayo. Mag-QR code kasi kayo para ano. Pero kahit papaano, nakakatuwa lang yung mga miyembro na, alam niyo yung mga miyembro na nandun, nagsuserve doon, hindi niyo alam yung mga miyembro na nagsuserve doon, matataas ang position ng iba doon. But they're serving. Tapos pag may kulang, kaya ang ganda ko minsan, ano eh, ang sarap ng yung, ano, yung ipagkatiwala mo yung pagluluto doon sa may mga heart talaga para sa mission. Pag kulang, kung ano yung binigay na budget, yun na yun. Tapos sila nang bahalang ano. Kung minsan mayroon pa silang idadagdag sa huling dinner o kaya sa huling ano na wala na sa budget, sila na yun. Amen? Why? Pag natuto silang mag-handle ng finances. Pag bilinas sila dahil nakikita nila yung proper ano. At alam nila, intention mo bilang pastor is clear yung intention mo to help them, not to hold up them. Okay? Help natin yung miyembro. Hindi mo, huwag mong hold upin. Okay? Wala pa yung bonus, sino-hold up na eh. Tingnan niyo yung mga conference. Madalas, kailan nagkakaroon ng conference ng ano? Paglabasan na ng bonus. Ingat tayo. Later on, mawawalan ka ng miyembro. Maraming na-open ng miyembro dahil na-hold up sila sa church. But if you will help them, mag-i-stay sila sa church. Amen? Amen? Okay, pasensya na po sa, ano, hindi ko na nadalakay lahat yan, but at least kung ano lang. Kung meron kayong question regarding sa faith promise, pwede po kayo mag-ask, pwede po kayo mag-ano din, pwede natin i-discuss. Okay po?